I-share niyo ho itong ating video mga ka-update kung sang-ayon ho kayo sa anak ni Senator Marcoleta na si Paulo Marcoleta kung mas mabigat ba ang meow-meow kesa sa mga magnanakaw sa gobyerno o mga politiko kasi dito mga ka-update binigyan na ho ng 60 days ban. Bigla na ho sang si Congress Meow mga ka-update alam niyo na dahil laban din ho sa gobyerno pinapangalanan ho kasi ni Congress Meow itong mga taong alam po natin na corrupt. Si Marcos Jr. dinadawit niya yung pangalan. Si Martin Romualdez dinadawit niya ho yung pangalan. Hindi ho siya takot para sa sarili niya. Mas natatakot pa ho yung taong bayan dito kay Congress Meow para sa kanya. Bakit ho? Kasi ho, malalaki ho sindikato yung kalaban ho niya, yung binabangga ho niya. Dinadawit niya na rito sina Marcos Jr., si Martin Romualdez. Hindi lang nga ho yun pati nga yung pamilya nito si Marcos Jr., sila Sandro Marcos, si Lisa Araneta, lahat ho yan binabanggit niya. Kaya nakakabilib ho itong si Congress Meow na kahit na sinuspindi ho siya ng 60 days, patuloy ho siyang lumalaban sa mga alam niyang mga magnanakaw. Kaya mga ka-update, kung yun nga, kung sang-ayon ho tayo sa kanya, panoorin po natin itong video ito. Anti-corrupt ho tayo. Diba? Update, rekta na ho tayo kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Mas mabigat na kasalanan, ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman, o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O dyan pa lamang ho mga ka-update, ito ho kasing anak ni Kong Marcoleta, nakakabilib ho yan. Sunod ho sa yapak ni Kong Dante Marcoleta. Sunod ho sa yapak ni Senator Marcoleta. Makikita naman ho natin na hindi naman ho siya against talaga sa gobyerno. Ano ho siya sa against? Against ho siya sa mga magnanakaw. Kaya kokonti na lang ho talaga yung mga katulad ho nitong taong ito. Kokonti na lang ho yung mga patuloy na lumalaban sa mga magnanakaw. Hindi ho nagpapabayad, hindi nagpapabili sa kakaunting pera. May prinsipyo, may dangal ho. Makikita at makikita ho talaga natin sa kanila yan. Nasa dugong Marcoleta ho talaga. Yung labanan, yung korupsyon. Labanan ho yung magnanakaw. Tama rin ho yung kanya sinabi. Na mas mabigat ba ang pagpo-post sa social media? Ang paglaban sa gobyernong alam niya namang mali. Yung gobyernong mali. Diba? Lahat ho mga ka-update, pag against ka talaga dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., pilit ho nilang paaalisin or idudukduk ka. Ganyan ho yung gobyerno ni Marcos Jr. mga ka-update. Pahiya-hiya ho yan. Ayaw ho nila may nagsasalta ng laban ho sa kanila. Kahit na alam naman po nila mismong sa sarili nila, yung katakawan ho nila sa pera, alam nyo na. Diba? Tuloy lang ho natin. At pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted: I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barsaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon. Grabe magtuligsa sa administrasyon. Sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Verador, na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap
sa mga ethics case, gaano man sila kaanghang magsilita laban sa administrasyon. My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano Diyan pa lamang mga kadita sa 60-day suspension ni Kiko Barsaga, ni Congress Miao, isipin niyo ho yan, mas mauuna pa ho siyang masuspinde kesa sa mga magnanakaw. Marami ho silang kinasuhan diyan sa ICI tapos ho anong kinalalabasan? Not guilty. Not guilty. Tapos ito hong si Kiko Barsaga, si Congress Miao, na lumalaban lang ho sa korupsyon, na patuloy sumusuporta sa taong bayan, nauna ho pa ho siyang isuspinde. Makikita ho talaga natin yung mga pagiging talakera nila anti-Claire, nagbubunga. Pag lumalaban ho kayo sa gobyerno, tapos alam pong korupsyon yung usapin, alam nyo na ho, tatanggalin kayo sa pwesto. Lalo na pag dyan ka sa gobyerno nagtatrabaho. Di ba? po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption. Ayan nga mga kapatid, yung mga 5 bumoto na pinagtatanggol si Congress Miao, 5 ba sila o 6 ganyan ho, no? Yan ho, yung taong may mga prinsipyo, may bayag, hindi ho takot sa gobyerno ni Marcos Jr. Yung 200 plus ho na congressman dyan na pilit hong kapit sa bayag, sa puwet ni Marcos Jr., wala hong kapupuntahan ang mga iyan. Isipin nyo, mauuna pa si Congress Miao sa mga magnanakaw. Wala naman hong pakialam si Congress Miao kahit na isuspindi ho siya. Patuloy ho siyang lalabaan dyan sa mga magnanakaw sa gobyerno ni Marcos Jr. Pilit ho yang lalaban. Hindi ho yan papabagsak sa ganyan lang. Kaya itong mga taong ito, mga update, yung katulad ho, nasa circle ni Congress Miao, ni Marcoleta, yan ho yung mga totoong matapang. Yan ho yung totoong may prinsipyo. Hindi ho nagpapagamit sa pera. Yan po yung mga taong anti-corruption talaga. Kaya mga update, isunod na rin ho natin itong di umano 60 billion ho ata iyon ha. 60 billion pesos na PhilHealth na napunta ho sa flood control project. Hindi lang ho yan. Hindi lang PhilHealth mga ka-update. Pati ho 107 billion pesos di umano. Insurance. Sa insurance naman ho. Napunta rin ho dyan sa flood control. Kaya mga di, sunod na ho natin ito. Dito naman ho tayo kay Eric mga ka-update. Kaya rekta na rin ho tayo dito. Na 60 billion pesos mula sa PhilHealth na supposedly para sa insurance and support sa mga nagkakasakit na mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino ay kinuha at inilipat ni Marcos para punduhan ang mga proyekto ng flood control projects at iba pang infra projects sa unprogrammed appropriation. So 60 billion sa PhilHealth. At ganun din po ang 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation na para sana sa pagprotekta sa mga depositor, sa mga bangko, lalo na po sa mga pribadong bangko na mayroon pong makukuha ang mga depositor sapagkat kapag nagkaroon po ng tinatawag na bank run o pag-collapse ng bangko dahil nalugi o nagsarado, ay may makukuhang insurance na at least 500,000 pesos
So may pundo na tinatawag na Philippine Deposit Insurance Corporation. Pagmamay-ari po yan ng gobyerno, pundo ng mamamayan. 107 billion pesos po ang kinuha dito upang ipundo din doon sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na itinuturong ninakaw at pinagdarambong. Dahil doon idinaan sa unprogrammed appropriations. I'm talking about the expose ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa isang investigative report na inilabas ng Rappler. Kaya nga sabi ko, hindi ko to paborito pakinggan. But may valid point at may tamang punto siya na kailangan nating i-discuss, no? Bagamat ito ay solid anti-Duterte, rabid ito na kritiko ng mga Duterte, subalit sa pagkakataong ito ay kukunin natin ang kanyang mga pagbubunyag na itong 60 billion pesos sa PhilHealth na pinapabalik na ng Korte Suprema at itong 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation ay ginamit para punduhan ang pagnanakaw ng proyekto na kunwari flood control projects. At ito ay inilabas ni Justice Antonio Carpio sa isang investigative report ng isa pang anti-Duterte na uri ng online publication, itong grupo ng Rappler, no? So, malinaw na even ang mga hindi traditionally nakalinyada kay Rodrigo Duterte at hindi nagkakaroon ng positibong simpatya sa mga Duterte ay nagsasalita hinggil sa pagka-iskandaloso, karumaldumal at hinayupak na uri ng pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. Ayun. So, puntahan po natin itong punto na inilabas ni Justice Carpio sa publication online ng Rappler kung saan inihayag niya na bagamat nagpromesa na si Marcos Jr. hinggil sa pagbabalik ng pondo ng PhilHealth na ipapasok daw sa General Appropriations Act of 2026. Pero lumalabas na kung ito ay ninakaw, ito ay dinambong at kinurakot, edi ibig sabihin ang magbabayad, taong bayan, sapagkat ipapasok as a refund papunta sa PhilHealth, pero manggagaling sa buwis ng mamamayan sapagkat ipapasok sa budget allocation or appropriation for 2026. Parang sinabi natin na okay lang nakawin ni Marcos at nila Romualdez at ng mga mandarambong kagaya nila Saldico na ngayon ay nagbubunyag ng ganitong uri ng sistema ng malawakan at sistematikong pagkakaroon ng pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan, okay lang pala na kurakutin nila ang mga pundo na nandyan po sa ating tinatawag na general or government-owned and controlled corporations kagaya ng PhilHealth, ng Philippine Deposit Insurance Corporation, basta bayaran lang ng taong bayan sa susunod na budget cycle. E di kalukuhan po yan, isang malaking kalukuhan, isang malaking katarantaduhan po, mga kababayan, na ang PhilHealth na pinagnanakaw na 60 billion pesos, hindi pala 89.5 billion. Kasi mukhang nagkaroon ng, if I'm not mistaken, injunction o pagpigil ang Korte Suprema na hindi na pwedeng ubusin pa ang natitirang 29.5 billion pesos sa PhilHealth, no? Kasi 89.5 ang tinatarget na kulimbatin nila Marcos at nila Ralph Recto. So, 60 billion lang pong kinuha at sabi ni Justice Carpio, Isipin nyo ho mga kapdita, 60 billion pesos ho yung nakuha dyan sa PhilHealth. Gaano ho karaming Pilipino yung matutulungan ho niyan. Pero kahit na anong pilit ho natin mga kapdita, pati ho para sa mga Pilipino na lamang, para sa kalusugan na lang ho nila, makakatulong na. Pati ho yan, pinapatos pa ho nila. Ganyan ho kawalang hiya itong si Marcos Jr. Diba?
Paano ho yung milyon-milyong Pilipino pag nagkakasakit? Paano ho yung mga Pilipino pag nangangailangan ho sila ng tulong sa gobyerno? Wala ho silang aasahan. Wala ho tayong aasahan. Bakit ho? Isipin ng PhilHealth, pati yan, pakikialaman ho nila. Pati ho yan, nanakawan pa nila. Ganyan ho sila kawalang hiya, mga ka-update. Unconstitutional po ito. Sapagkat ang nakalagay sa batas na ang mga pondo, savings man o income o kaya karagdagang mga koleksyon ng PhilHealth ay mananatili sa PhilHealth. Sapagkat yan ang pinag-uutos ng batas na Universal Healthcare Law na dapat may bastante at may panatag na pundo o stable na pundo ang PhilHealth upang isustain ang pagtutustos o pagpundo sa mga healthcare insurance ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino na nagkakaroon ng pagkakasakit o pagka-confine sa ospital. So, magkaroon man ng income ang PhilHealth na 100 billion pesos o savings o karagdagan contribution, ang lahat ng ito ay mananatili sa purpose exclusive to healthcare related to the PhilHealth. Yan po ang nakalagay sa batas. So, sabi ni Justice Carpio, ang ginawang pagkuha nila Marcos at ng team niya, nila Ralph Recto, at ibinalik kunwari nila sa National Treasury, ang pundo ng PhilHealth ay isang illegal at unconstitutional na gawain. Sapagkat walang karapatan si Marcos kahit na siya ang presidente na kumuha ng mga pundo na nakalagay na at nakasaad sa specific na utos ng isang batas. Yan po ay isang illegal at krimen. Sa minimum, mahuhulog po yan sa technical malversation. Inilagay mo ang pundo sa hindi dapat nararapat at ginamit mo upang ipalusot at durubuin. So, pasok pa rin po sa korupsyon. Graft and corruption siya. Particular, ito ay isang taktika ng tinatawag na technical malversation. Para sa PhilHealth, ginamit mo sa flood control kunwari. Pero alam natin, alam ng mamamayan, na yon ay gagamitin upang palusutin ang pundo doon sa unprogrammed appropriations. Kaya pala, umabot sa more than 4,000 flood control projects ang pina-implement, pinapunduhan at pinarilisan ni Marcos ng pera mula po sa PhilHealth pala yun at sa Philippine Deposit Insurance Corporation. At ito ang kinokompirma ni Ginoong Saldico na pinagmulan ng pandarambong. Si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos may mga insertions ng flood control projects. At sa Ilocos Region, sa Ilocos Norte alone, hindi bababa sa 3 bilyon pesos. Ang mga flood control na ina-allege ay kay Sandro Marcos, puro hausyaw, puro peke, at puro ghost halos. Ibig sabihin po, hindi ito iniimbestigahan dahil sasabog ito sa mukha mismo ni Marcos na ang kanyang anak ay involved sa malakihang pangungurakot by the billions of pesos. Di po ba, sinabi nga ni Saldico na nagagalit si Sandro Marcos kay Bongbong Marcos Jr. sapagkat pinakialaman nila Saldico na ilipat ang ilang insertions niya na nagkakahalaga ng 8 billion pesos kung kaya ang kanyang na cash advance na 2 billion pesos na kurakot ay ibabalik ngayon niya dahil hindi niya mabibigyan ng proyektong flood control at ano pang mga insertions na kanyang diniskarte dahil inilipat at nire-align nila Saldico sa unprogrammed appropriations. Galit na galit itong si Sandro Marcos kay... Ito ho mga Marcos na to, mga kabdite, talagang antindi ho ng pagkasalin eh. Simula kay Lolo, napunta kay Papa, ngayon napunta ho sa anak. Si Marcos Sr., kilala ho yan kung alam nyo na. Kilalang kilala ho yan. Nasa Guinness Book World of Records ho yan, si Sr. Tapos sumunod, etong si Bongbong Marcos, si Papa. Pinapakita ho talaga nila yung pagsalin sa dugo ng mga Marcoses, yung pagiging magnanakaw. Wala hong tapon. Gayang-gaya din ho nitong si Sandro Marcos na may di umano, 49 billion ba yun? 49 billion, 50 billion mga kabdit. Kulang-kulang daw hong 51 billion.
na chinap-chap ho nila dyan ho sa kung saan sa ang proyektong ikinalat ho nila. Kahit lalong-lalo na dyan sa Ilocos, sobrang dami hong proyekto. Pero ang tanong, may natatapos ho ba? May natatapos ho ba sa mga proyekto nila o gawa-gawa na lang ho nila yan? Kasi ho, isang pirma lang yan ni Marcos Jr. Okay, labas yung budget dyan. Pasok, pwede na kayong magtrabaho. Pero nasaan ho? Meron ho bang resulta mga ka-update? Meron hong resulta. Nakabulsa na ho yung pondo. Pero wala hong proyekto. Kaya yung pagsalin ho ng Marcoses ng mga ito, wala ho talagang tapon. Isipin nyo na lang ho, pag may anak na ito si Sandro Marcos, tapos tatakbo din ho yan. Ano pong mangyayari? Hanggang apo ho sa tuhod, masasalin ho nila yung pagnanakaw nila dyan sa gobyerno. Kaya tingin nyo ho ba, sa 2028, may panuluklukin pa ba kayong mga Marcos? Tanong ko lang ho sa inyo mga kabdi. May mga Marcos pa ho ba kayong iboboto? Duterte, 100%. May mananalo pa ho dyan. Panigurado ho yan. Sa mga Duterte kasi alam ng milyon-milyong Pilipino, hindi sila niloloko, minamahal sila at pinagseserbisyuan ng totoo. Sino ho yung gumagawa niyan? Yang mga Duterte. Tignan nyo kung gaano kamahal ng mga OFW si Pangulong Duterte, si Tatay Digong. Tanongin nyo ho yung mga OFW, lalong-lalong na si BP Sara. Tanongin nyo ho sa kanila kung gaano nila kamahal, karespeto yung mga Duterte. Pero tanongin nyo naman itong si Marcos Jr. at saka yung kanyang anak na si Charis sa House of the Representatives, kung nire-respeto ho ba sila? Hindi ho. Walang respeto yung mga OFW dyan sa pamilya Marcos. Bakit ho? Kitang-kita naman ho natin kung paano ho tayo gaguhin, nakawan ng harap-harapan. Ngayon lang ho ulit nangyari yan sa kasaysayan ng history sa Pilipinas. Lumuklok lang yung mga Marcoses, sunod-sunod na naman ho yung mga nakawan. Kaya itong 60 billion PhilHealth, pag chinap-chap ho nila yan, ano pa hong magagawa natin? Pirmahan lang po ni Marcos Jr. yan, tapos ang usapan. Etong 106 billion, diyan sa insurance, pirmahan lang ulit. Wala na ho, chap-chapin na naman ho. Tapos magkano yung kay Marcos Jr.? 25% daw ho. Yan po yung sinasabi ni Kong Saldico. Kay Saldico ho galing yan, hindi natin. May credible source ho tayo dyan. Di ba? Ganyan ho yung mga Marcos. Yung pagsalin ho sa kanilang mga dugo, dire-diretso, wala hong tapon, nasa ugali, na ho talaga nila yan. Saldico. At ang nagsabi nito mismo, ayon kay Saldico, ay si Martin Tambaluslos. Sinabihan niya na wag mo nang pakialaman ng kay Sandro Marcos dahil nagagalit siya na kapag cash advance na siya mula doon sa 8 billion na insertions. And this makes sense. Ang report na inilabas ng atin pong nakita kanina at nabasa sa Rappler na ang 107 billion pesos na pundo sa Philippine Deposit Insurance Corporation na para sana sa proteksyon ng mga depositor sa bangko upang sila ay may makukuhang insurance sa mga deposito nila, at yan ay isang government-owned and controlled corporation kagaya ng PhilHealth, 107 billion pesos din po ang kinuha nila Marcos dyan. Kasama si Ralph Recto bilang Finance Secretary. Wow! Kaya pala inilagay niya ngayon si Ralph Recto bilang Executive Secretary sa layunin na mas lalo pang higpitan kung papaano nila gamitin ang pundo at ang kaban ng bayan, hindi para sa kapakinabangan ng mamamayan, kundi sa kapakinabangan ng kanilang bulsa at walang pagkakaroon ng kabusugan na mangurakot at mangulimbat sa kaban ng bayan. Yan po ang nakikita natin mga kababayan kung bakit may kabuluhan itong pagbubunyag ni Justice Carpio na inilabas nga sa online expose ngayon ng Rappler na ang mga flood control projects na karamihan ay ghost projects
pinunduhan pala ito noong 2024 at pati sa 2025 ng mga PhilHealth Fund habang namamatay sa sakit na hindi malulunasan habang gumagapang sa paghahanap ng pera para mapaospital at mabayaran ang mga gastos sa ospital ng mga pobreng pamilyang Pilipino na nagkakaroon ng pasyente, ninanakaw ang pundo ng PhilHealth at inilalagay sa mga proyektong kunwa-kunwarian na tinatawag na flood control projects. Habang mayroon palang pundo na naiipon sa Philippine Deposit Insurance Corporation na mga mahigit na 300 billion, kinuha po ang 107 billion pesos ni Marcos at nila Ralph Recto at ginamit para ang mga naitago na diskarte para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects sa loob po ng unprogrammed items or appropriations ng budget ay maiparelease ang pondo. Kaya po, ang tanong ni Carpio ay sasagutin natin kasi duwag at takot siyang tumbukin. After all, it was Marcos. Sabi niya, kung sino man ang gumawa nito ay genius. Walang ibang gumawa niyan, Carpio, kundi si Marcos Jr. Walang ibang gumawa ng pandarambong na ito kundi si Marcos mismo. Sapagkat siya mismo ang nag-utos kay Ralph Recto na kunin ang mga pundong ito upang magkaroon ng oportunidad na gamitin nila sa kanilang mga tinatawag na flood control projects, na kung saan ito po ang pinagmumulan ng malakihang pandarambong at pangungulimbat. Kaya po, nang magkaroon ng deliberation sa budget for 2026, tinanong po nitong komunistang representante sa loob ng Kongreso na si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers kung sino ang nagpaparelease at nagbibigay ng pondo sa mga proyektong nakatago sa unprogrammed appropriations. Hindi pa sana susagot ng tama ang taga-Department of Budget and Management at ang taga-DPWH. Pero nang pinresenta ni Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers na mayroon palang umiiral na Executive Order number 92 kung saan nakasaad doon na ang pagpaparelease at pagbibigay ng pondo sa mga proyekto o programa ng gobyerno na doon po nakalagay sa unprogrammed appropriations ay ang presidente. Ayon, inamin din po nila na si Marcos ang nagparelease ng mahigit 4,000 flood control projects. At ito po ay pinunduhan chargeable to unprogrammed appropriations. Kaya yan hong pagmamalinis ni Marcos Jr. Noong, di ba, sumasama-sama pa ho yan. Balik-balik ho sila dyan sa Bulacan. Hindi ko alam ito. Alam mo yan. Alam naman ho ng milyon-milyong Pilipino na kahit na anong pagtatago, paglilihis ni Marcos Jr. sa kabalbalan niya ginagawa sa mga Pilipino, wala na ho. Kung ako kay Marcos Jr., mag-resign ka na lang. Maawa ka sa mga Pilipino. Maawa ka sa milyon-milyong Pilipino, hindi yung patuloy nyo silang ginagago. Kasi oras na, ito na ho yung sinasabi natin, uulitin ho natin ito. Pasok ko sa crime against humanity, yung korupsyon. Billion-trillion ho yung nawawalang pondo. Puro ghost. Ghost project ho lahat yan. Galing ho yan kay Prof. Malutikia. Kaya ang hinihintay na lang ho natin, mga kabdita, isa pa nga itong si Atty. Kaupman. Alam niyo na ho dating legal counsel o abogado ni Marcos Jr. yan. Tingin niyo ho ba si Atty. Kaupman may connection kay Marcos Jr.? Tanong ko lang ho yan sa inyo. Tanong ko lang ho yan, mga ka-update. Hindi ko sinasabing, alam nyo na yan. Kasi, eto ho, pag nga naman nagkapalit ng pwesto si Tatay Digo, mapauwi ho siya, eto naman si Marcos Jr., masipa ho dyan sa ICC. Tingin ko, si Atty. Kaupman na naman ho, yung magiging abogago ni Marcos Jr. Ay, update ko, may opinion reaction ho kayo sa ating napag-usapan ngayon. I-comment nyo na ho yan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.